Alright, so reaction video ko dito sa pag-announce kahapon ni Sara Duterte tungkol sa kanyang pagtakbo bilang presidente sa 2028. Actually, hindi naman ako nagulat. Mas magugulat nga tayo, di ba, kung sasabihin niya hindi siya tatakbo. Dahil sigurado mag-aalburoto ang mga Pilipino. Si Sara na lang ang pag-asa. Nandito tayo sa stage ng lubog na tayo. Hindi lang sa utang, kundi literal sa baha. Isang araw nga baka wala na tayo sa mapa ng mundo. Kung mananatili sa pwesto ang bangag administrasyon na ito, hindi natin alam kung saan pa tayo pupulutin. O yung Pilipinas, literally mawala na sa mapa ng mundo. Anyway, hindi ko lang ina-expect, okay, na i-announce ito ni Sara ng ganito kaaga. Kasi 'di ba, less than 2 years pa bago mag-election sa 2028. Although of course, wala namang requirement kung kailan dapat i-announce. Nasa candidate naman yan. Kaya lang sa case si Sara, masyado akong naagahan. But I'm pretty sure merong matinding dahilan si Sara kung bakit niya ito ginawa. Unang-una, nagkaroon ng pag-asa ang taong bayan. Alam mo yung galit ng taong bayan? Galit na galit. Hindi natin alam kung paano tayo babangon. But because of the magic word na ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang presidente sa 2028, kahit paano nakahinga ang taong bayan. Kahit paano meron ulit silang makakapitan. Nagkaroon ulit ng pag-asa sa kabila ng kawalang ng liwanag na nangyayari sa bansa ngayon dahil araw-araw puro korupsyon, pagnanakaw, katiwalian ang pinag-uusapan at ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno sa pangunguna, of course, ng Tsupaelyang Addictus Benedictus na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang nakita ko dito sa ginawa ni VP Sara is possible na warning both sa lower and upper house. Because remember, noong 2025, nung pina-impeach si Sara Duterte sa Kongreso, anong nangyari doon sa mga kumalaban kay Sara Duterte? Mga hindi na nakabalik sa pwesto. Sinwerte lang itong si Luistro. Yung asawang merong manggagahasa. Sinwerte lang ang putang inang pangit na baboy na yan. At saka itong si Abante na salamat sa Comelec. Pero alam naman ng Distrito 6 sa Manila, hindi ikaw ang congressman nila. Ina mo. No? Ito siguro isang warning o babala na kung gagawin nyo ulit, paano kay VP Sara last year, maaring maging katapusan ito ng inyong karir. Alam nyo kung gaano kamahal at kung gaano pinagkakatiwalaan ng taong bayan ang mga Duterte. Alam niyo rin yung sakit nararamdaman ng mga Pilipino sa ginawa niyong pagpapadala sa dahig kay dating Pangulong Duterte. So, kung uulitin nyo na naman ngayon yung ginawa niyong pag-impeach kay Sara, asahan nyo ang pagkasira ng mga karera nyo. Now, friendly reminder para doon sa mga government official, pabor sa bangag administration. Hindi kayo safe. Walang safe sa mga bangag na yan. Hindi nyo kailanman pwedeng pagtiwalaan ang traidor. Dahil ang traidor ay ipinanganak na traidor at mamamatay silang traidor. Kailangan pa bang ulit-ulitin natin? Kailangan pa bang ipaalala ko sa inyo? Si Vic Rodriguez, nakasama nila sa hirap, pero nung guminhawa, iniwan at kinalimutan. Si PRRD na nagbigay ng malaking parangal sa tatay mong bangag kang putang ina mo ka sa pamamagitan ng paglilibing sa kanya sa libingan ng mga bayani. Lang ito basta-basta pagpapalibing dahil katuparan din ito ng pangarap ni Makoy, ni Marcos Sr. na mailibing sa libingan ng mga bayani. Isama mo pa yung nanay mo na hindi pinakulong ni PRRD humanitarian reason sa kabila na she was found guilty beyond reasonable doubt sa kasong graft and corruption. Magnanakaw kayo. Si VP Sara, pagkatapos kayong tulungan, pagkatapos yung lumapit at makiusap at tinulungan kayo, nasa pwesto ka ngayon, anong ginawa nyo? Binastos nyo, binalahura nyo, binaboy nyo, inapi nyo. Ito, pinapa-impeach nyo pa. Yung taong bayan, anong ginawa nyo sa taong bayan na nagtiwala sa inyo? Anong ginawa nyo? Tinraidor nyo rin kami. Sa pamamagitan ng hindi pagtupad sa inyong tungkulin na proteksyonan at alagaan ng mamamayan. Anong ginawa nyo sa flood control budget na yan? Kinuha nyo, binulsa nyo. Napakalaking pagtatraidor sa bayan ang ginawa nyo, mga hayop kayo.
Kaya huwag kayong magpapakampante sa administrasyon. Akala nyo magkakakampi kayo? Huwag kayong magtiwala. Sa 2028, sabay-sabay nating saksihan kung papaano palalayasin sa Malacanang ang pamilyang bangag na yan, kasama namang alipores nila. Sabay-sabay nating saksihan kung papaano paparusahan at kung papaano ikukulong ang pamilyang yan sa kanilang ginawang kasalanan sa bayan. Sabay-sabay nating saksihan kung papaano papanagutin ni Sara Duterte lahat ng may kasalanan sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Sa pangunguna, of course, ni Bangag. Nung pinsan niyang magnanakaw na si Tamba. At kung sino-sino pa na makasamahan nila. Paano tayo makakuha ng hustisya kung hindi si Sara ang upo bilang presidente sa 2028? Aasa ba tayo kay John Vic Remulla? Aasa ba tayo kay Virus na alam naman nating NPA, yung putang inang babaeng yan? Anong asahan natin dyan? Wala tayong asahan. Nakita nyo naman, wala silang magandang plataforma para sa atin. Ang gusto lang nila, kaya sila tatakbo bilang presidente, para hindi maupo si Sara sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Hindi sila tatakbo para sa atin. Tatakbo sila para hindi maupo si Sara sa pinakamataas na posisyon. Isipin nyo kung gaano ka-selfish ang mga yan. Hindi ito isang laro. Hindi nyo siniseryoso yung posisyon ng pagiging presidente. Hindi nyo sineseryoso yung pagiging pinuno ng bansa. Putang ina, para ang number 1 sa listahan nyo, tatakbo kayong presidente dahil hindi nyo papayagan ang Duterte comeback. Putang ina kayo, hayop. Kakainit ng ulo. Anyway, masaya ako sa ginawang announcement ni VP Sara. Kaya lang, hindi rin natin sure baka may iba pang strategy si VP. Baka sinabi niyang siya ang tatakbo, pero hindi pala, merong twist in the end. Kasi ni VP Sara, well, of course, gusto nating siya ang tumakbo. Kung meron man siyang twist dito sa announcement niya na pagtakbo sa 2028, kung meron man siyang twist, I'm pretty sure para din sa atin yun, magugustuhan pa rin natin. But of course, sana si Sara talaga, because yan ang hiling ng mga Pilipino. Nagkaroon ulit ng pag-asa ang tao dahil sa narinig na announcement ni Sara Duterte, tatakbong presidente sa 2028.